Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyo lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa pagsisimula ng ating parangal na pagdiriwang, aminin muna natin ang ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ang aming makapangyarihan, kalugdan mo ang aming mga kahilingan at tulungan mo ang mga nasa kagipitan upang magkaroon ng lakas ng loob na di na masadla sa mga lumipas kapag nasa piling ng iyong darating na anak. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sa araw na iyon, sa lahi ni JC ay nilitaw ang isang hari, tulad ng sukling mula sa isang tubo. Mananahan sa kanya ang espiritu ng puot. Bibigyan siya ng katalinuhan at pagkaunawa, ng kaalaman at kapangyarihan, ng karunungan at takot sa Panginoon. Kagalakan niya ang tumalima sa puot. Hindi siya hahatol ayon sa nakikita o batay sa narinig sa iba. Bibigyan niya katarungan ang mga lukha. Ipagtatanggol ang karapatan ng mga kawawa. Ang salita niya ay parang tungkol na ipapalo sa malulupit, ang hatol ay kamatayan sa masasama, katarungan at katapatan ang papairalin niya sa kanyang pamamahala. Maninirahan ang asong gubat sa piling ng kordero. Matutulog ang lepardo sa tabi ng batang kambing. Magsasama ang huya at batang liwo, at mag-aalaga sa kanila ang batang kasli. Ang baka, ang oso ay matasamang mga ninang. Ang mga anak nila ay makakatabing matutulog. Kakain ang damo, ang diyon ng angling toro. Maglalaro ang batang pasisuhin sa tabi ng lugar ng ahas. Hindi maano ang bata lahat. Laruin ang ulo ko. Walang mananakit o mamaginsala sa nasasaklaw ng banal na mundo. Sapagkat kung paano puno ng tubig ang karagatan, laganap sa buong lupain ang pagkilala sa Panginoon. Sa araw na iyon, isisilang ang hari mula sa lahi ni JC, ang magiging palatandaan para sa mga bansa. Ang mga bayan tutungo sa banal na lungsod upang parangalan siya at magiging maningning ang kanyang luklukan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Mabubuhay siyang marangal
at sa sagana kailanman. Turuan mo, Yaon, Haring humatol ng katuwiran. Sa taglay mo katarungan, O Diyos, siya'y bahaginggan. Upang siya'y maging tapat, mamahala sa iyong bayan, at pati sa mahihirap, maging tapat siyang tunay. Mabubuhay siyang marangal at sa sagana kailanman. Yaong buhay na matuwid sa kanyang kapanahunan. Madama ng bansa niya at umunlad habang buhay. Yaong kanyang kaharian ay palawak ng palawak. Mula sa ilog Euphrates, sa daigdig ay kakalat. Mabubuhay siyang marangal at sa sagana kailanman. Kanya namang ililigtas ang sino mang tumatawag. Lalo yaong nalimot ng mga taong mahihirap. Sa ganitong mga tao'y siya'y lubhang nahahabag. Sa kanila tumutulong upang sila ay maligtas. Mabubuhay siyang marangal at sa sagana kailanman. Nawa yaong kanyang ngalan ay huwag nang kalimutan. Manatiling laging bantog na katulad itong araw. Nawa siya ay purihin ng lahat ng mga bansa. At sa Diyos, silang lahat lumalangin. Hari nawa pagpalain kaming lahat, tulad niyang pinagpala. Mabubuhay siyang marangal at sa sagana kailanman. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay napuspos ng galak ng Espiritu Santo at sinabi niya, "Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo sa mga marurunong at pantas ang mga bagay na ito, at inihayag mo sa mga taong ang kaloob ay tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang ikinalulugod mo. Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakikilala sa anak, kundi ang Ama, at walang nakakikilala sa Ama, kundi ang anak, at yaong marapating pagpapahayagan ng anak." Humarap si Jesus sa mga alagad at sinabi, na di naririnig ng iba, "Mapalad kayo, sapagkat nakita ninyo ang inyong nakikita ngayon. Sinasabi ko sa inyo, maraming propeta at mga hari ang mga nagnasang makakita ng inyong nakikita, ngunit hindi nila nakita. Hinangad din nilang mapakinggan ang inyong naririnig, ngunit hindi nila napakinggan." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi po, mga kapatid. Tayo ngayon ay nasa ika-4 na araw na ng Misa Novenario. Meron pang 5 araw. Sana ho, bago dumating ang ika-7 na araw, ay hindi naman ho mga lahati ang nasigba. Mga paunti. Ika-4 na araw pa lang. Noong November 22 po, ako ay naimbitahan na magmisa sa Misa Novenario sa Taguig, yung ika-7 na araw.
Ito po ay lugar kung saan ako nag-apostolate dati nung ako'y pralata. Ngayon, pagkatapos ng misa, may mga nag-imbita na kumain ng hapunan sa kanilang bahay. Pagkatapos kumain, halos ayaw na akong paalisin sa kanilang bahay. Sabi, Father, baka pwede dito ka lang muna matulog. Bukas ka na umuwi. Sabi ko, may misa pa po ako ng linggo. Pero bakit po kaya sila gano'n? Ano? Bakit po gano'n na lang ang pagpupumilit nila na huwag akong paalisin? Yun po ay dahil sa malalim na ugnayan. Ano? Nung ako'y naka-assign pa man doon, marami ako naging kaibigan. At lalo higit, yung tahanan, yung bahay na tinirhan ko, itinuring ko ako hindi iba. Parang itinuring na rin nila ako sa pamilya. Yun ay dahil sa nabuong relasyon. Ano? Pagkakaibigan at yung pakikitungo nila sa akin bilang isang parang anak na rin. Ano? At yun din ang pinatutungkulan ng ating ebanghelyo ngayong gabi. Kung paano ipinapakita ni Jesus ang dalawang uri ng pakikipag-ugnayan. Dalawang uri ng relasyon. Una, ang kanyang relasyon sa kanyang ama. Sabi niya, walang nakakilala kung sino ang anak, kundi ang ama. Wala at kung sino ang ama, kundi ang anak. Ano? Ito ay pagpapatunay na kung gaano kalalim na ugnayan meron silang mag-ama. Pero mas lalong tumibay ang ugnayan ito nang sinunod ni Jesus ang kalooban ng kanyang ama hanggang sa kamatayan sa krus. Ano? Maraming pamamaraan para mapagtibay yung samahan o ugnayan natin sa bawat isa. At example nga dito ay yung ugnayan ni Jesus sa kanyang ama at ang ama sa kanyang anak. Kaya, kung sino man ang mas lubos na nakakakilala sa ama, yon ay ang anak na si Jesus. Ngayon, sinabi rin ng Panginoong Jesus sa Ebanghelyo, at ang sino mang gustuhing pagbunyagan ng anak. Kanino po unang nabunyag ang totoong pagkatao ni Jesus? Kilala niyo po? Kanino? Kay Maria. Sa kanya unang ipinakilala ng anghel na ikaw ay magdadalang tao, ang anak ng Diyos. Sa kanya unang ibinunyag ang pagka-Diyos ni Jesus. Kaya, napakapalad ni Maria, kaya tinatawag siyang pinagpala sa lahat ng mga babae. Ano? Pero hindi ito natatapos. Nang ipinanganak si Jesus, mas lalong nagkaroon ng ugnayan. Nagkaroon ng mas malalim na relasyon sa pagitan ng ina at ng kanyang anak. Ano? Kaya nga, kung meron daw tayong mga dasal na inilalapit kay Jesus at kung minsan ay hindi daw pinagkakaroon, baka kailangan din natin humingi ng tulong sa kanyang ina. Italangin natin na, mahal na ina, tulungan mo po akong ilapit sa iyong anak na ating Panginoong Jesus. Tandaan natin, walang anak na nakatitiis sa ina at walang ina na hindi nakatitiis sa anak. Kaya kung mas nangangailangan tayo at kung minsan parang imposibleng ibigay, hingin din natin ang tulong ni Maria. Na ilapit tayo sa kanyang anak kung anong relasyon meron sila, baka mapagtibay din yung relasyon na meron tayo kay Jesus. At ang ikalawa, ang relasyon ni Jesus sa kanyang mga alagad. Pinili ni Jesus ang kanyang mga alagad hindi dahil para gawing utusan,
gawing veteran ng alagad, kundi para maging kaibigan. At ang pakikipagkaibigan ni Jesus sa kanyang mga alagad ay mas pinagtibay sa pamamagitan ng misyon. Ano? Kaya maging ang mga alagad ay mapalad. Kaya sabi sa ating Ebanghelyo na mapalad ang mga matang nakikita ng inyong mga mata at narinig ng inyong mga naririnig. Ano? Mapalad ang mga apostol. Nakita ng kanilang mga mata mismo ang Diyos. Si Jesus mismo. Narinig nila mismo ang boses ni Jesus. Napakapalad maging kaibigan ni Jesus. Kaya kung tatanungin ko po kayo po ba, itinuturing nyo rin kaibigan si Jesus? Ano ho ba ang relasyon na meron kayo kay Jesus? Kung hindi man ganun katatag ang ating relasyon kay Jesus, subukan din natin lumapit kay Maria. Nang sa gayon maihalin tulad din natin kay Maria ang ating relasyon sa kanyang anak. Parang sa pamilya ng Kuya, sa mag-asawa. Alam nyo at kilala ninyo ang bawat isa. Alam nyo ang hiling at ayaw. Ano? Alam nyo kung kailan galit ang inyong asawa. Alam nyo kung paano susuyuin ang inyong asawa. Ito ay nagpapatunay na meron kayong matibay na relasyon. Parang sa mga anak at sa magulang at magulang sa anak. Alam ng mga anak, kapag galit na ang magulang, alam ng anak kung anong ayaw ng magulang. Ano? At alam din ng magulang ang gusto at ayaw ng mga anak. Pagpapakita ng matibay na relasyon. Kaya mga kapatid, kung meron tayong hindi matatag na relasyon sa Diyos at sa kapwa, may tinuturo naman mo sa atin sa unang pagbasa ni Propeta Isaías. Ang sabi niya, pagkakalooban tayo ng espiritu ng karunungan at pag-unawa, espiritu ng pagpapayo at lakas, at espiritu ng pagkilala sa Diyos. Kaya nawa, sa tulong ng Espiritu Santo, mas patatagin natin yung ating relasyon sa Diyos. Nang sa gayon, madali para sa ating patatagin ang relasyon natin sa kapwa. Amen. Inihahayag ng Ama ang mga hiwaga ng kaharian sa mga maliliit. Manalangin tayo sa ating Diyos na nagpapahayag ng pag-ibig sa mga maliliit at mahihina. Ilapit natin ang may pagtitiwala sa mapagmahal ng pagkalinga ng ating Ama sa langit ang lahat ng ating mga pangangailangan. Ang atin pong itutugon, Ama ng mga dukha, dinggin mo kami. Ama ng mga dukha, dinggin mo kami. Ang mga naglilingkod sa simbahan bilang mga obispo, pare, at layong tagapaglingkod, naway nagpahayag ng kagandahang loob at pag-ibig ng Diyos, lalo na sa mga dukha. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng mga dukha, dinggin mo kami. Ang mga pinuno ng pamahalaan, naway higit na pagtuunan ng pansin ang mga pangangailangan ng mga pinakaabang mamamayan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng mga dukha, dinggin mo kami. Ang mga bata naway makilala ang Diyos sa pamamagitan ng ating mga pagtuturo at halimbawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng mga dukha, dinggin mo kami. Ang mga may sakit,
naway makatagpo ng ginhawa at kagalingan sa pag-aaruga at pag-aalala ng mga nangangalaga sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng mga dukha, dinggin mo kami. Ang mga namayapan na ay makaranas nawa ng walang kapatawarang kaligayahan sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng mga dukha, dinggin mo kami. Magsasandali po katahimikan, ipanalangin natin ang ating mga sariling intensyon. Manalangin tayo. Ama ng mga dukha, dinggin mo kami. Ama naming nasa langit, ipinangako ng iyong anak na pagiginhawain kami kapag nahihirapan kami sa mga pasanin. Loobin mong lagi kami makasunod sa kanyang pag-akay at palakasin kami upang maging mga kasantapan ng kanyang kapayapaan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buo sa bayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming mga panalangin at alay sa anumang kakulangan ng aming abang nakayanan. Naway, ang pag-ibig mo ang magbigay kapupunan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na natin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon, ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon.
Siya isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ipinahiyang mabuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya ay naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya ay puspusang magdinigdig at ang pangako niya ay kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang bumpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga upo, napupuno ng ikat lupa, nakalakilan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpalang ang paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging hando, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahando para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipa. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay nilayin, sarili ay inihain, bilang pagkain pinuri, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang naganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Leon na aming Papa, at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming lahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng kalugod-ugod sa iyo. Kay pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo
sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Yeso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa pagpupili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin ang Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami at iya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin, si Yeso Kristo. Panginoong Yeso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na
tuloy sa iyo, ngunit sa isang salita lamang ay gagaling na ako. Malalangin tayo. Ama namin mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa iyong banal na salo-salo, ay turuan mong kumilala sa layunin ng iyong mga nilikhang bagay na dapat naming gamitin upang kami ay sumapit sa iyong piling. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Manatiling nakatayo at sabay-sabay nating dasalin ang panalangin sa ating mahal na Birhen ng Immaculada Concepcion. Panalangin sa ating mahal na Birhen ng Immaculada Concepcion. O mahal na Birhen Immaculada Concepcion, taglay mo ang grasya ng Panginoon
sa simula pa lamang nakalinis-linisang paglilihi sa iyo. Dakila ang karamalang ito na ipinagkaloob sa iyo ng Ama upang maging marapat na ina ng aming Panginoong Hesukristo at kabanal-banalang esposa ng Espiritu Santo. Sa pamamagitan mo ay buong puso namin iniaalay kay Jesus ang aming sarili, mga panalangin, mga gawain, tuwa at mga tiisin sa araw-araw naming pamumuhay ng buo naming puso at kaluluwa. Tulungan mo kami, o Inang kalinis-linisan, na manatiling buhay sa grasya ng Panginoon. Matularan nawa namin ang iyong kalinisan at kabanalan sa ikararangal ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Tinatawagan po natin ang pamilya ng ating hermana minor ngayong araw na sina Mr. Edgar Yao at Mrs. Dory Maya Talastas and family upang tanggapin ang imahe ng ating mahal na Birheng Immaculada Concepcion. Palakpakan po natin ang ating hermana minor na sina Mr. and Mrs. Eduardo Yao and Dory Maya Talastas and family. Nais din po nating pasalamatan ang ating pong mas sponsor sa araw na ito, Mr. Christian Paulo and Mrs. Diana Sumagi and family, ang ating pong mas offerer, Mr. Sotero and Mrs. Thelma Punzalan and family. Ganun po ulit sa ating hermana minor. Maraming salamat, Mr. Edgar Yao and Mrs. Dory Maya Talastas and family. Bukas po, Disyembre 3, araw ng Miyerkules, sa ganap na ika-5 pa rin po ng hapon, ang ating pong mas sponsor ay sina Mr. Gilboy and Mrs. Kathleen Ariola and family. Mas offerer, Mr. Johnny and Mrs. Santa Garcia and family. At ang ating pong hermana minor ay si Mrs. Ninette Alves and family. Nais din po nating pasalamatan ang nag-donate po ng ating 2 unit. Kung napansin po natin, mayroon tayong 2 unit po ng TV na ginagamit natin, 32 inches. Ang mag-asawa pong Sister Leonie and Arding Maravilla and family. Maraming salamat po. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At naway pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating banal na pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.